Ang Crime Desk ay hango sa mga tunay na pangyayari mula sa salaysay ng pamilya ng mga biktima, saksi at tagasiyasat ng kaso. Inihahayag din ng Crime Desk ang panig ng mga suspect para sa balanseng pagtalakay. Layunin ng palabas nito na ilantad ang pagkakakilanlan ng mga suspect o akusado, nasa bilangguan man o patuloy na tinutugis ng batas para sa agarang ikalulutas ng kaso. Sa ngalan ng hustisya, makakaasa kayong patuloy naming babantayan ang mga kasong aming tinatalakay. Babala, ang palabas nito ay may mga eksena, aktwal na larawan at video na hindi angkop sa mga sensitibong manunood. Kinukulit na ako ni Sonsa sa utang ko sa kanya. Tudasin niyo na yung bukas. Kilalang 72 taong gulang na si Mang Felicissimo Sonsa sa kanilang lugar sa Barangay Santa Teresita, Angeles, Pampanga, dahil sa negosyo niyang pagpapautang. Si Mang Felicissimo raw ang madalas takbuhan ng mga kabarangay niyang kinakapos sa pananalapi. Marami siya pong lumalapit sa kanya. Yun po nagigitulong niya sa mga tao dito. Mabait po siyang kuwan, basta't lumapit ka po sa kanya, pahiramin ka kuwan. Basta't meron po siyang pahiram. Ganun po siya. Para naman sa kanyang pamilya, isang mapagmahal na ama at mapagbigay na lolo si Mang Felicissimo. Natural lang po minsan magagalit, pero yung galit niya po, hindi naman nagtatagal yun. Sinasabihan din po kami. Nusod naman po ng payo niya. Natural lang po yung magulang siya, lolo, mga pamangkin ko, mga apo niya. Bago ang negosyong pagpapautang, marami raw pinasok na trabaho noon si Mang Felicissimo. Halos 2 dekada raw siyang tricycle driver. Ang naipon, ginamit daw na matanda na kapital sa pagpapautang. 20 years na siyang nagmumotor. Sino po na malilit kami, iba-iba po yung naging trabaho niya. May nagtinda siya, may nagkargador, waiting. Yung last niya ito, yun ang pinakamahaba niyang trabaho, yung pagta-tricycle. Pinaka-side lang nga niya po yung may hiram sa kanya ng pera, ganun. Minsan may patubo, minsan wala. Kung magbibigay ng patubo, tinatanggap niya. Kung wala, wala rin po. Maski kumikita na sa pagpapautang, ipinagpatuloy pa rin daw ni Mang Felicissimo ang kanyang pamamasada ng tricycle. Dahil dito, maski paano'y naging maayos ang pamumuhay ng kanyang pamilya. Nakapundar din daw si Mang Felicissimo ng mga pampasadang tricycle na ipinamamahagi niya sa kanyang mga anak at ilang kamag-anak. Hindi na kami po iniwan, hindi kami pinabayaan. Ganun po yung kuwan ng tatay ko. Para tulong na lang po sa amin, ganun. Dahil sa tagal niya pong pamamasada, dahil mahirap nga po yung buhay, naibigay sa amin katulugan lang. Kami po yung nagulog, ganun po yung kinuha niya sa amin. Ang pamamasada ng tricycle ng araw ang kinasanayang gawin ni Mang Felicissimo sa araw-araw. Sa edad na 72, nag-uumpisa at nagtatapos daw ang araw na matanda sa pamamasada. Pagka po aalis ng madaling araw yun, nag-iaburizer siya. Tapos diretso na po niya sa terminal na pinapasadaan niya. Ano po yung kanya, dapat doon na siya magpapalipas ng hanggang alas 12 gano, para umuwi siya dito. Hindi nakala ng pamilya ni Mang Felicissimo na ang pamamasada niya ng tricycle ang gagamiting pamamaraan ng mga masasamang loob para isakatuparan ang maitim nilang balak. June 12, 2018, dakong alas 6 ng gabi, isang masamang balita ang nakarating sa anak ni Mang Felicissimo na si Enrique.
Kinutuban na po nga ako noon nung may balita na matanda yung namatay. Sa pagmamadali ko, di na nga po ako nakapagdamit noon. Tumakbo na nga po ako dahil sinisigawan ko po yung mga tricycle para sa pagmamadali papunta doon. Sa crime scene, nakumpirma ni Enrique na ang nakabulagtang bangkay sa harap ng eskwelahan ay walang iba kung hindi ang kanyang amang si Mang Felicissimo. Pagdating ko po doon, may nakakita akong nakahandusay na tao. Pero yung kutob ko po, talagang siya na yun. Kasi malayo pa po ako, nakita ko na yung suot ng short. Nakita ko na po yung pong suot niya po kasi halos araw-araw, yun ang paborito niya sinusuot, yung mga short lang. Tanda-tanda po ko po yung mga damit niya. Yung galit ko nga po noon, ibig kong magwala. Naging mabilis ang pagresponde ng mga otoridad sa natanggap nilang report. Sa pamumuno ni SPO1 Elmer Mauricio Ocampo, Chief Investigator ng Angeles Police, agad nakakuha ang mga otoridad ng isang mahalagang ebidensya na maglalahad kung ano ang nangyari kay Mang Felicissimo at magtuturo sa mga nasa likod ng krimen. Pagdating namin sa crime scene, nagharap na kagad kami ng mga witness or mga CCTV. Tapos may nakita kami dun sa eskwelahan na nakatutok naman dun sa may crime scene. Agad namin pinuntahan yung principal at nakapag-coordinate kami at kung maaari ay ma-review na kagad namin yung CCTV. Sa CCTV footage, makikita ang tricycle ni Mang Felicissimo na pumarada sa gilid ng Don Pepe Henson Memorial School. Bumaba ang dalawang lalaking pasahero at tila nagmasid-masid sa paligid. Pagkaraan ng halos 10 minuto, umalis ang tricycle. Bandang alas 2 ng hapon, andun na sila sa tapat ng eskwelahan kung saan nangyari yung krimen. Mga ilang minuto silang tumambay doon, sinabi na may inaantay sila. Bandang alas 4:40 ng hapon, sapul din sa CCTV camera ang pagbalik ng tricycle ni Mang Felicissimo sa tapat na naturang eskwelahan. Ngunit sa pagkakataong ito, tila may nagaganap na komosyon sa pagitan ng driver at mga pasahero. Maya-maya, biglang huminto ang tricycle at tila nagtangkang tumakas ang driver na si Mang Felicissimo. Pero ang dalawang pasahero, mabilis na bumaba at agad na pinagsasasaksak ang matanda. Makikita po kasi dun sa CCTV na parating pa lang yung tricycle, bumaba na itong si Jamal, yung naka-red ng jacket, jersey. At yung matanda parang alam na rin niya kasi tumakbo na siya, bumaba na siya ng motor niya na tatakbo na sana. Kaya lang, naabutan na kagad siya nitong dalawa. Nakababa na ng tricycle. Doon na pinagsasaksak yung biktima. May pera to. Marami pera to, boy. Matapos ang pananaksak, agad na tumakas ang dalawang lalaki, tangay ang 3,900 pesos na cash at ang tricycle ni Mang Felicissimo. Ang pagtakas ng dalawang suspect, nakunan din ng CCTV camera sa Friendship Road sa Angeles, Pampanga. Sa pagkakataong ito, hindi na nila dala ang tricycle ni Mang Felicissimo. Naglalakad na lamang ang dalawang suspect habang papatawid sa Friendship Road. Nakunan din ang pagsakay nila ng tricycle sa isang terminal sa Angeles. Si Mang Felicissimo naman, naiwang tadtad ng saksak habang nakaupo sa gitna ng kalsada. Sa video, makikitang tila nag-aantay ng mapapadaang maaring tumulong sa kanya ang halos hindi na makagulapay na matanda. Subalit dahil holiday at walang pasok na mga araw na yon, halos walang motoristang dumadaan sa harap ng eskwelahan. Nang mapadaan ang isang kagawad ng Barangay Santa Teresita sa naturang lugar, huli na ang lahat. Nakabulagta at wala ng buhay si Mang Felicissimo. Nagtamo siya ng 14 na saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Naiwan po doon. Tumatayo siya, hindi na makaya. Pinipilit niya po yung sarili niya, hindi niya talaga kaya yun. Hanggat sa nahiga na po siya sa daan. Kung may dadaan na tao doon, baka mabuhay pa po siya. Awa ako sa tatay ko, talagang naiiyak po ako doon. Pinipigil ko lang yung iyak ko. Masakit po yung damdamin ko noon kasi hindi ko po maisip na ganun ang mangyayari sa tatay ko. Samantala mula sa mga kuha ng CCTV, natukoy ng mga otoridad ang dalawang lalaking suspect sa krimen. Base sa investigasyon, ang lalaking nakasuot ng pulang jacket ay si Jamal Macarambon,
20 anyos, tindero ng DVD sa palengke ng Angeles. Samantala, ang lalaking nakaitim naman sa video, kinilalang ang 18 anyos na si Romar Pimentel, kargador sa palengke ng Angeles, Pampanga. Pagtanong-tanong, nakilala namin yung isang witness at doon ay positibo niyang kinilalan yung mga suspect at sinama namin siya dahil alam niya yung kung saan mga nakatira yun dahil driver din siya ng tricycle sa palengke, nakakahalubilo niya yung dalawa. Nang matukoy ng mga pulis ang tirahan ng mga suspect, agad nilang ikinasa ang isang follow-up operation. At 2 araw makaraang maganap ang krimen, natakip sina Jamal Macarambon at Romar Pimentel sa kanilang tahanan sa Angeles, Pampanga. Inibitahan na po namin siya dito sa station at sumama naman po siya. At doon nga po, nung sa pag-imbestiga namin dito, medyo nervous na siya. Parang, noon na po, inamin na po niya na sila nga po yung gumawa ng krimen. Nang mahuli ang 2 suspect, agad naman daw inamin ng mga ito ang pagpatay kay Mang Felicissimo. Dito rin daw ikinanta ng 2 na hindi pagnanakaw ang pangunahing motibo nila sa krimen. Planado at pinaghandaan daw nila ang pagpatay kay Mang Felicissimo. Opo, may nagutos po sa amin, sabi niya po. Ba't niya inutos? May galit po ata sa tatay ninyo. Ayon kay Jamal at Romar, isang nagangalang Rowena Dizon di umano ang nag-utos sa kanila para patayin si Mang Felicissimo. Opo, may nagutos po sa amin. Si Rowena nga po, si Ate Winnie, sabi niya po. Ba't niya inutos? May galit po ata sa tatay ninyo tungkol po dun sa tricycle. May kasi ng singil eh. Di ba sabi ko bukas? Kasi po, iniuobliga po ata ng tatay ninyo na didemanda siya. Bakit mo naman ako i-demanda? Magbabayad na nga ako, nangangako na ako ng magbabayad bukas eh. Pag hindi niya inilabas yung tricycle na kinuha niya, ganun po yung utos niya, sinasabi niya sa amin. Saka po yung humihiram siya ng pera, di siya pinahiram. Ay, marami akong binabayaran. Bali, lumalabas po sa investigasyon namin na itong kaso na to ay planado ng isang mastermind na si Rowena Dizon at inutusan niya yung 2 suspect na patayin yung matanda dahil di umano sa meron silang alitan at pautang sa motorsiklo. Dahil sa pag-amin ng mga suspect, agad na inaresto ay tinuturong mastermind sa krimen na si Rowena Dizon o Winnie, 40 anyos. Tindera si Winnie ng tingi-tinging gasolina sa palengke at kabarangay din siya ni Mang Felicissimo. Ang kuha niya not guilty, tinatanggi, wala daw po silang kinalaman. Bagamat itinatanggi ni Winnie na siya ang mastermind sa krimen, isang mahalagang ebidensya ang ibinigay ni Jamal Macarambon at Romar Pimentel sa mga otoridad. Ang thread na pag-uusap nila ni Winnie sa social media tungkol sa ipinatrabaho umano sa kanilang krimen. Para mapatunayan na si Winnie ang talagang may pag-uutos ng pagpatay, binuksan niya yung Facebook niya at nakita sa amin yung conversation nila ni Winnie na sinasabi doon na Winnie, magtago na kayo, kalat na kayo sa Facebook at huwag kayong magdadamay, mahuli man kayo, huwag niyo akong idamay. Ayon kay Jamal at Romar, ang hulugang motorsiklo at ang pagkakautang ni Winnie kay Mang Felicissimo umano ang dahilan kung bakit ipinapatay sa kanila ni Winnie ang matanda. Ayon po sa suspect natin kay Omar, itong si Winnie ay kinakasuhan ng matanda dahil sa pautang sa motor. Bali ang magiging co-maker, yung biktima. Oo, bukas mismo ako ang maghahatid sa'yo ng pera. Subalit si Winnie, hindi raw tumupad sa usapan. Hindi na binabayaran ng tama ang buwanang hulog sa motorsiklo kung kaya't si Mang Felicissimo ang hinahabol ng motorcycle dealer na kanilang kinunan. Udasin mo lang kayong matandang yun. Wala akong pambayad sa kanya. Utos nga daw po niya. Kahit paano po silang tanungin, talagang inutos, opo, o yun ang utos sa amin, patayin, para wala problema. Magkakaproblema kasi tayo pag hindi nyo pinatayan. Samantala, bukod kay Rowena Dizon o Winnie, inamin din ni Jamal at Romar na may isa pa silang kasabwat sa krimen. Isang nagangalang Mark Gonzales, 18 anyos. Bukod sa pagiging lookout, si Mark din daw ang nagbigay kina Jamal at Romar ng 2 ice pick na gagamiting panaksak kay Mang Felicissimo. Si Mark po yun, siya po yung nag-lookout. Hinintay po nilang umalis po dito yung tatay ko na alas 12 po.
Sa kasamaang palad, si Mark Gonzales tuluyang nakatakas. Dahil sa pagpatay kay Mang Felicissimo, agad na sinampahan ng kasong robbery at murder sina Jamal Macarambon, Romar Pimentel, Mark Gonzales at ang itinuturong mastermind na si Rowena Dizon o Winnie. Samantala, ang pamilya ni Mang Felicissimo, labis ang paghihinagpis sa brutal niyang sinapit. Ibig ko pong magwala dahil kita ko nga po yung nangyari na yun. Tumatayo siya, hindi na kaya ng katawan niya sa matanda na. Kasi ko nilalamig pa siya noon kasi umuulan. Yung mga tao dito, number 1 na mamimiss yun. Kasi nagbibigay siya ng sa mga bata. Parang Santa Claus po yung dating niya. Lahat po ng batang pumunta, binibigyan niya. Kahit hindi niya apo, basta lumapit po sa kanya. Samantala, magpahanggang ngayon, patuloy na pinaghahanap ng batas ang suspect na si Mark Gonzales. Para sa mga nakakaalam ng impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan, maaari makipag-ugnayan sa Station 2 ng Angeles City Police sa mga numerong 045-322-3872 at 0998-967-3316 o sa tanggapan ng Crime Desk sa mga numerong 02-281-4256 at 02-281-4257. Makakaasa kayong aming poprotektahan ang pagkakakilanlan ng sino man makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa suspect. Yung gumagawa ng krimen na ganyan, sana huwag nang ipagpatuloy. Kasi kawawa yung pamilyang naiiwan. Lalo na, masakit talaga kung makikita niyo yung ginawa sa tatay ko. Nananawagan po kay Presidente Duterte, kung pwede lang po ibalik ang death penalty para po matigil na po itong krimen na ginagawa ng mga taong dulong sa droga. Saka po yung mga batang sangkot dito, tumigil-tigil na rin.